What's up guys? So, good morning. Ngayong araw nga pala guys ay OT nga pala tayo. Kadalasan nga ang trabaho lang nga natin ay 4-2. Pagkatapos nga ng pasok ng 4 na araw ay 2 day off na. Pero ngayon ay napipigin tayo mag 4-2 kaya tayo papasok. Tara, maligo muna tayo. 1, 2, 3. What's up guys again? So tapos na nga pala tayong maligo dito guys. Yan nga pala yung uniform namin dito sa pinapasok ko namin company dito sa Taiwan, ang Kinsus Technology. Ayan, kulay pala po ang aming uniform. Mapapansin nyo po yung aking damit po ay medyo bitin na kasi nga pag naglalaba po ako at nagda-dryer ay lumiliit yung aking damit, kaya ito nagsusuot tayo ng jacket at medyo mahal, malakas na rin kasi yung hangin dito ngayon sa Taiwan So dito guys, nasa elevator na nga tayo, papababa na nga tayo dito sa first floor kasi nasa tabi lang ng dorm namin yung company na pinapasokan namin. So ayan, tamang tambay lang muna tayo dito sa elevator hanggang sa makarating ito sa first floor. Nga pala guys, hindi nga pala ako nag-iisa dyan sa elevator na yan, may kasama nga pala ako dyan. Makikita nyo mamaya kapag pagkalabas ko na ng elevator. May hawak nga pala akong color blue, yun nga pala yung sombrero na ginagamit namin sa loob ng production guys. Required daw kasing suotin yun, kaya lagi tayo nagdadala at binigilin kasi nila sa amin yun ng mga unang linggo namin dito sa company dito sa Taiwan, kaya kailangan talaga nating isuotin kasi pag hindi nasuot mayayari tayo, lagot tayo sa IPQC kasi picturean nila tayo, report yung mga hindi nagsusuot ng sombrero. Ayan nga guys, nakalabas na nga tayo ng elevator at ng lobby guys, and yan, yun yung nasa likod ko guys, yun na nga yung aming kumpanya So dito guys, lalakad lang tayo pupunta roon sa gitna ng aming company. Ito tayo tinatambayan ko. So guys, dito nga pala yung tinatambayan ko guys bago ko pumasok. Ang pasok nga pala namin dito ay 8:30 to 8:35. Ayan. So dito ko tumatambay bago ko pumasok sa umaga, at pag lunch break and break time ng alas 4 dito rin ako tumatambay kasi masarap ang sariwang hangin, tsaka madilim naman dahil may punong malaki naman akong nauupuan dito. So dito nga nagpapaaraw tayo na parang tayong baby kahit naka-jacket naman tayo kaya ayan, dito maghihintay lang tayo ng oras hanggang sa pumasok na tayo sa loob kasi umaakit ako ng production mga bandang 8:25. Aakit na ako sa elevator mag-aantay na sa akin yung mga kasamahan ko dun sa production. So hanggang dito na lang muna guys. So guys, dito nga break time na namin ng 11:30 11:25 yun actually Ayan, break time na namin. Dito nga pala ako kakain sa canteen kasi hindi nga pala ako nakapabili ng stock nung nakakaraan. Hindi rin ako nakabili ng uulamin ko nung gabi bago ako pumasok, kaya dito muna tayo kakain sa canteen. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano yung aming style ng pagkain dito sa canteen dito sa aming kumpanya Tara guys, samahan nyo ko pumili ng ating kakainin ngayong araw. So ayan nga guys, ganito nga yung style ng aming pagkain dito buffet style po siya. Ipipila mo lang yung iyong plato, tapos bumibili ka ng mga ulam na gusto mong kunin. Kahit ano dyan po pwede mong kunin, kahit lahat dyan pwede mong kunin at kainin. Kasi ako, kinukuha ko lang dyan yung gulay kasi yun yung nagugustuhan ko. Ayan, kumuha na nga ako dito ng gulay. Sayote nga pala yung kinuha ko dyan guys sayote, tapos parang merong mushroom na tapos ayan, kumuha nga pala ako ng manok dito guys, ang dagdag sa ulam, at saka kukuha din nga pala ako yung parang pork chop na yan guys Yan, tapos pipila lang ulit tayo sa counter para bayaran. Ang ginagamit nga namin pagbayad dito ay ID lang. Kinakaltas naman yon sa aming sahod, kaya nakakain din kami
na tama sa oras dito. So ayan guys, nakapila na nga tayo dito, no? Ayan, hindi pala ako kumuha nung pork chop. Ayan, pila na po tayo guys. Titignan natin kung magkano yung aking babayaran dito sa ulam na kinuha ko. Nga pala guys, ulam lang pala ang binabayaran dito, hindi kasama yung kanin, kasi yung kanin ay libre na. Dito magbabayad ka lang, tapos may pipilahan ka pag isa, yun naman yung pila ng kanin. Doon tayo pipila mamaya pag nakita nyo guys. So medyo natagalan nga dito si kuyang magbayad kasi nagkakaroon ng error yung counter, kaya medyo natagalan kami sa pagbabayad. Medyo gutom na nga ako dito guys, kaya lang ang tagal ni kuya. Nagsusuntukan na yung mga bulate ko sa tiyan nung mga oras na kasi gutom na talaga ako. Katapos hindi ko nga lang palang magpauyang nun. Nung pauyang nga pala, ibig sabihin maglinis ng machine na aking ginagamit. So yun guys, natapos na nga si kuya, no? Tapos malapit na rin tayo makapagbayad. Ayan, nakikita nyo naman, titimbangin namin yung pagkain na aming kinuha kasama ng plato. Ayan na nga, ako na nga yung magbabayad. So yun nga, ang binayaran ko nga dito guys ay 58 nga lang. So pupunta tayo sa upuan natin dito sa may sulok. Diyan nga pala tayo lagi kumakain, ano. So tatambay natin yung cellphone dyan. Ayan, yung nakikita nyo yung pila na yun guys, yun yung pila ng kuha ng kanin. Doon kami kumukuha ng kanin kapag kakakain kami dito sa kantin. Pero hindi naman ako madalas kumain dito sa kantin. Madalas kasi ay umaakit ako sa dorm para kumain, para mas makatipid syempre. Kasi minsan hindi rin naman talaga masarap ang pagkain dito sa kantin. Ang ginagawa ko na lang para mas makatipid, bumibili ako ng worth 50 NT na ulam dito sa kantin, tapos kukuha ako ng box, i-take out ko siya, dun ko kakainin sa dorm. Tapos magtitira ako ng pang-ulam ng hapunan. So medyo natagalan nga tayo dito guys, kasi ang marami rin kang kumakain dito sa kantin eh. Mag-aantay lang tayo. At saka may libreng sabaw na nga rin pala dito guys. Unli naman yung kanin dito guys. Unli yung kanin, unli din yung sabaw. Pwede kang kumuha hanggat gusto mo. So ayan guys, antay lang tayo. Makakabalik din ako. Medyo matagalan talaga kasi maraming nakapila. Unahan lang talaga yan. Swerte yung mga nasa first floor, sila yung mga unang nakakapila dito sa kantin para kumain. So ayan guys, nakabalik na nga ako. Kumuha lang ako ng isang cup ng kanin dito at isang cup ng sabaw. Ayan, tayo nga ay kakain na, no? So ayan ang gamit namin, chopstick sa kanan at sandok sa kaliwa. Kutsara na parang sandok yan guys, no? Pero yan ang ginagamit namin, kutsara dito. So ayan, taas na nga ako ng sleeve para makakain na nga tayo ng maayos at nagbuhos na ako ng sabaw sa kanin. So tara guys, kain na tayo. Ayan, sarap nga ng kain natin dito guys, no? Sayote yung ating kinuha, tsaka isda pala yun. Isda nga ba yun? O hindi ko alam, basta parang isda yun ang kinuha ko. Parang pili na isda. Yun yung kinuha ko ng 58 NT nga lang pala yung binayaran ko sa dalawang klase ng ulam na yun. So ayan guys, dito masarap nga tayong kumakain. At pagtapos nga natin kumain, dun tayo tatambay sa narabayan ko. So dito nga guys, tapos na nga akong kumain, kaya tumambay na nga ako dito sa akin tinatambayan sa may ilalim ng puno, malapit doon sa 7-Eleven. May 7-Eleven nga rin pala dito guys, kung inyong tatanungin, ano. Ayan guys, tambay lang po tayo dyan ng mga ilang minuto hanggang nag-aantay ng oras para makit ulit at sumabak sa pagtatrabaho. Ayan, medyo malakas ang hangin dyan guys. Medyo malakas ang hangin ng mga oras na yan guys, at ng mga araw na yan malakas talaga ang hangin, kaya nagsusuot tayo ng jacket. Pwede naman kami magsuot ng jacket as long as hindi namin siya susuotin habang nagtatrabaho. May provided jacket nga rin pala si company namin tuwing winter season. Ngayon nga ay mag-winter na nga, kaya bibigyan na nila kami ng jacket namin masusuot
para protection sa lamig. So ayan guys, tambay nga lang tayo dito. Ang balik natin dito ay 12:30, dapat nandun na tayo sa loob ng production. On or before 12:30, dapat nasa loob na tayo ng production. Ayan, tamang higa lang tayo, tambay, antay ng oras, hanggang sa makit na ulit tayo. 12:30 ang balik natin. After nun, mag-aantay na naman tayo ng oras. Ilang oras na yun? 3 oras mahigit, kasi ang susunod naming break ay 4:20 na. 4:20 to 5:30 naman yung break ng hapon. Bali 1 hour and 10 minutes nga rin yun yung break ng hapon, kaya medyo matagal-tagal rin ang pinapahinga namin. Pero hindi rin naman ganun katagal, kasi isang oras lang na yun. Mabilis lang naman ang isang oras. Pero pag akyat mo naman after ng break time ng alas 4 ay mabilis na lang ang oras at makakauwi na rin agad. So yun nga no guys, no, sa mga gusto nga palang mag-apply, marami tayong agency sa Pinas. Maraming ang nagtatanong sa akin, ano. So dito nga guys ay nakauwi na nga tayo. Uwian na nga namin to ng 8:35 ng gabi. Ayan, so dito kumakain na nga tayo dito guys, no, habang bibidyo syempre. So marami nga pala nagtatanong sa akin kung ano nga daw yung agency ko sa Pilipinas para makalipad papuntang Taiwan. Ang agency ko po sa Pilipinas ay Grand Placement, located dito sa Petro Hill. Doon nyo lang makikita yung aming agency. No, Zero Placement din nga po pala ang Grand Placement, at legit po sila na mabilis na nakakapagpaalis sa mga aplikante papunta ng Taiwan. Hindi nga lang pala Taiwan ang hawak nila, pati na rin ng Hungary hawak din nila, at hindi ko lang alam yung iba pang bansa, pero ang alam ko lang Taiwan at ang Hungary. Kasi ang Hungary dapat ako mapupunta, kaso Taiwan lang ang available that time, kaya okay na. So hanggang dito na lang muna siguro to guys. Salamat ulit sa inyong matyagang panonood. Sa susunod ulit, bye bye.